Ngayon ang ating i-recap ay ang unang movie ng Die Hard movie series na pinamagatang Die Hard, na ipinalabas taong 1988. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Noong bisperas ng Pasko 1988, nakasakay si John McClane sa isang flight patungo sa Los Angeles. Napansin ng isang kapwa pasahero na siya ay na-stress tungkol sa paglipad. Nagrekomenda ang lalaki na makipagkamao sa kanyang mga daliri sa paa, pagkatapos niyang makarating sa kanyang destinasyon, bilang lunas sa jetlag. Pagkalapag at pagkolekta ng kanyang bagahe, nakita ni John ang isang tsuper na may hawak na karatula na may label na J. McClane. Ang driver na si Argyle ang nagmaneho sa kanya papunta sa Nakatomi Plaza. Sa daan, nalaman na si John ay nagtatrabaho bilang isang police detective sa New York City. Ngunit ang kanyang asawang si Holly Gennaro ay lumipat sa California para sa isang mahusay na karera. Parehong inakala ni na John at Holly na ang isa ay lilipat upang sumama sa isa, ngunit pareho silang matigas ang ulo. Samantala sa Nakatomi Plaza, hinarap ni Joe Takagi ang mga empleyado ng Nakatomi Corporation sa kanilang Christmas party sa Floor 30 foyer. Inanunsyo niya na ang araw na iyon ay isa sa pinakamatagumpay na araw sa kasaysayan ng kumpanya. Si Holly ay naglalakad sa karamihan, tinatapos ang ilang mga papeles. Habang naglalakad siya sa isang hallway, nililigawan siya ng kanyang katrabaho na si Harry Ellis. Pagdating niya sa kanyang opisina, pinahintulutan niya ang kanyang buntis na sekretarya na si Jeannie na sumama sa party, at ipinakita rin kay Harry ang pinto. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa kanyang anak na si Lucy at Yaya Paulina sa telepono tungkol sa pagdating ni John, na nagsasabi na hindi siya sigurado kung lumipad ito o hindi. Tinitingnan niya ang larawan nila ni John, at ng kanilang mga anak na sina Lucy at John, bumuntong hininga siya at itinaob ito sa mesa. Huminto ang sasakyan ni John, hanggang sa pasukan ng Nakatomi Plaza. Sinabi sa kanya ni Argyle na maghihintay siya sa garahe, hanggang sa tumawag si John at ipaalam sa kanya na gumawa siya ng iba pang mga plano. Binati ni John ang security guard at gumamit ng computer. Ngunit nalaman na pinalitan ni Holly ang kanyang apelyido ng kanyang maiden name na Gennaro. Sumakay siya sa elevator papunta sa ika-30 palapag, lumakad sa party at nakilala si Joe Takagi, na nagpakita sa kanya sa opisina ni Holly. Sa opisina ay nakaupo si Harry, na halatang natapos ang pagsinghot ng cocaine ilang sandali pa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili habang pinisil ni Harry ang kanyang ilong, gamit ang kanyang mga daliri. Pumasok si Holly, at ang dalawa ay nagbigay sa isa't isa ng banayad na pagbati. Ipinaalam ni Harry kay John na isinara ni Holly ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng kumpanya, at nakatanggap ng bagong Rolex na relo. Umalis sina Joe at Harry, habang si John ay humingi ng lugar kung saan siya makapaglinis ng katawan. Habang naglilinis ng katawan si John, nagkomento ang dalawa na namiss nila ang isa't isa, ngunit mabilis na nagsimulang magtalo tungkol sa desisyon ni Holly na lumipat sa California. Nag-ambala sila ni Jeannie, na humiling kay Holly na sumali sa party. Sa labas, isang Mercedes ang huminto hanggang sa entrance ng Nakatomi Plaza, habang ang isang Pacific Courier truck ay huminto sa garahe. Si Carl Vresky at Theo ay lumapit sa Nakatomi Security Guard 1 sa kanyang mesa, habang si Theo ay nagsasalita tungkol sa basketball, binaril ni Carl ang guard sa noo. Tumalon si Theo sa ibabaw ng mesa at nagsimulang gumamit ng computer, upang patayin ang lahat ng elevator sa gusali maliban sa isa, pati na rin ang pagsil ng lahat ng exit sa garahe at sa gusali. Gumamit si Carl ng flash grenade at kanyang silent pistol para patayin ang ibang security guard. Sa garahe, lumabas si Hans Gruber at ang iba pang pangkat ng mga terorista mula sa likod ng courier truck. Isinara ni Hans ang pintuan sa harap, habang isinuot ni Eddie ang jacket ng guard at nagbantay sa desk. Pumunta si Tony Vresky sa mga junction box ng telepono at nagsimulang mag-patch sa system. Halos hindi na niya natapos ang ginagawa, gumamit ng chainsaw ang kanyang kapatid na si Carl, upang putulin ang lahat ng mga cable ng telepono at maiwasan ang mga tawag na lumabas ng gusali. Samantala, ang isang nakayapak na si John ay nakipagkamao sa kanyang mga daliri sa paa, at nagulat na ito ay gumagana upang gamutin ang kanyang jetlag. Tinawag niya si Argyle ngunit naputol, dahil sa pagputol ni Carl ng mga linya ng telepono. Dumating si Hans at ang ilan sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng elevator patungo sa Christmas party, at nagsimulang magpaputok sa kisame upang makuha ang atensyon ng lahat.
Narinig ni John ang mga putok ng baril at nagawa niyang lumabas ng opisina patungo sa hagdan, gamit ang kanyang baril na bigay ng pulis. Malapit na siyang pumasok sa ika-35 palapag, ngunit napansin niya ang ibang tauhan na nagpagulong ng mga kagamitan sa pasilyo. Siya ay nagpatuloy hanggang sa ika-32 na palapag, na nasa ilalim ng construction, kung saan sinubukan niyang mag-isip ng paraan upang alertuhan ang mga awtoridad. Sa foyer, ipinaalam ni Hans sa mga empleyado ng Nakatomi Corporation na tuturuan niya ang kumpanya ng leksyon, tungkol sa tunay na paggamit ng kapangyarihan, dahil may legacy of greed ang kumpanya. Tinawag niya si Joe Takagi, ngunit sinabihan ni Holly si Takagi na huwag gumalaw. Gayunpaman, sumulong si Takagi pagkatapos sabihin ni Hans, ang ilang detalyadong katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Binati siya ni Hans at sumakay ang dalawa sa elevator kasama ng ilang mga lalaki, papuntang ika-34 na palapag. Sa boardroom, hiningi ni Theo kay Takagi ang CEO daily key code at encryption number. Iginiit ni Takagi na wala siya nito, at kahit na mayroon siya, ay hindi sila maaaring makapagnakaw ng anumang impormasyon na makakasakit sa kumpanya. Itinama siya ni Hans na hindi sila naghahanap ng impormasyon, kundi ang $640 million sa mga bearer bonds sa vault ng kumpanya. Pumasok si John mula sa hagdanan at narinig ang interogasyon ni Takagi. Binigyan ni Hans si Takagi ng hanggang 3 bilang para ibigay sa kanya ang code, ngunit tumanggi ito. Dahil dito, binaril siya ni Hans sa ulo, inutusan si Tony na itapon ang katawan, at si Theo na simulan ang paghack sa vault. Si John ay gumawa ng ingay habang siya ay tumakas mula sa silid, ngunit hindi siya nahanap ng mga terorista, kaya binaliwala ng mga ito ang ingay. Sa garahe, nakikinig si Argyle ng malakas na musika sa limo, nakikipag-usap sa isang batang babae sa telepono. Nagtatrabaho sina Heinrich, Marco at Uli, sa isang silid na puno ng heating at kulang machinery ng gusali, at nilagyan nila ang silid ng tila mga pampasabog. Naglakad sina Theo at Hans papunta sa vault, habang ipinaliwanag ni Theo ang 7 layer ng seguridad nito. Idiniin niya na kaya niyang kumpletuhin ang unang 6, ngunit ang ika-7 lock na isang electromagnetic system, ay hindi maaaring putulin ng lokal. Gayunpaman, tiniyak ni Hans na may plano siya. Nagmumura si John sa kanyang sarili sa ika-32 palapag, at biglang naisip na hilahin ang fire alarm. Ipinaalam ni Eddie kay Hans ang alarma, at inutusan siya ni Hans na tumawag sa 911, upang ma-disable ang alarma at ma-off ang system. Ipinagdiriwang ni John ang paparating na mga truck ng bombero, ngunit nagalit siya nang pinatay nila ang kanilang mga sirena at umikot. Pumasok si Tony sa kwarto at nagtago si John, at hinanap niya si John sa labyrinth ng construction. Naglaban ang dalawa, bumagsak sa drywall at aluminum beam, at nahulog sa hagdanan na ikinamatay ni Tony. Nalampasan ni Theo ang unang layer ng seguridad sa vault at nagsimulang mag-drill ng mas malalim sa system, para ipagpatuloy ang pagnanakaw. Balik sa itaas, kinuha ni John ang radio lighter ni Tony at MP5 machine gun. Pagkatapos ay inilagay niya ang katawan ni Tony sa isang upuan sa loob ng elevator, at ipinadala ito sa Christmas party. Habang bumukas ang mga pinto, nakita ng natatakot na mga bihag ang bangkay ni Tony, na ngayon ay nakasuot ng sweatshirt na may nakasulat na mayroon na akong isang machine gun. Galit na galit si Hans ngunit pinapanatili ang kanyang kalma, kahit na malinaw na yumanig sa kanya ang mensahe ni John. Samantala, sumakay si John sa itaas ng elevator na nakikinig sa mga terorista, at nagsulat ng mga tala sa kanyang braso. Sumakay siya ng elevator, pumuslit sa bubong at nagsimulang magplano ng susunod niyang hakbang. Samantala, ipinaalam ni Hans kay Carl na patay na si Tony, na lubhang ikinagalit ng kapatid. Humingi ng paghihiganti si Carl, ngunit sinabi sa kanya ni Hans na makukuha niya ang kanyang pagkakataon, matapos ang ginagawa ni na Heinrich at Theo. Sa itaas ng bubong, ginamit ni John ang CV radio broadcasting sa frequency 9, habang sinusubukan na tumawag para sa tulong. Gayunpaman, hindi naniniwala ang operator sa pag-aakalang isa itong kalokohan. Sumigaw si John para magpadala sila ng tulong, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, sina Carl at ang kanyang mga tauhan ay nagpaputok kay John. Sa wakas ay naalarma ang operator, at nagpadala siya ng isang opisyal upang mag-imbestiga. Nakarating ang tawag kay Sergeant Al Powell, na casual na bumibili ng Twinkies para sa kanyang buntis na asawa. Balik sa bubong, umiwas si John sa mga putok at tumakas sa isang dead-end closet na may malaking ventilation.
Pinatigil ni John ang ventilation gamit ang kanyang baril at gumapang sa loob, habang iniiwasan ang mga umaatake. Habang pabalik siya sa floor 35 na hinahabol pa rin ng mga lalaki, na-corner siya malapit sa elevator. Nang walang pagpipilian, bumaba siya sa floor 34 gamit ang strap ng machine gun, para ibaba ang sarili. Ang strap ay biglang kumalas, kaya si John ay bumulusok sa ilang palapag. Gumapang siya sa isang pahalang na air vent, gamit lamang ang kanyang lighter para sa liwanag. Pasulong siya sa masikip na espasyo, ngunit nakita ni Carl ang pagkurap ng liwanag at determinadong hanapin siya. Pinaputukan niya ang air duct at idiniin ang mga ito, para tingnan ang bigat ni John. Bago pa man niya mahanap ay tinawag si Carl, dahilan para makatakas si John. Sakto namang lumabas si John sa shaft, at nakita si Powell na dumating sa Nakatomi Plaza. Kinausap ni Powell si Eddie na nakabalat kayo bilang isang security guard, at naloko sa pag-iisip na normal ang lahat. Ang desperado na si John ay sinubukan na basagin ang bintana gamit ang isang upuan, para makuha ang atensyon ni Powell, ngunit nabigo. Mula sa bubong, nakita siya ni James at tinawagan sina Marco at Heinrich para pigilan siya. Nagkunwari na sumuko si John, ngunit nang papatayin siya ni Heinrich, inunahan niya itong patayin sa pamamagitan ng pagbaril. Si Marco ay gumanti sa pagkulong kay John sa ilalim ng mesa, at pinaputukan ito mula sa itaas. Gumapang sa dulo ng mesa, si John ay mabilis na nag-reload at nagpaputok pataas na pinatay si Marco. Nang paalis na si Powell, hinawakan ni John ang katawan ni Marco at inihagis ito sa kotse ni Powell. Nabasag ang windshield ng kotse, at sa wakas ay naalerto siya sa panganib. Pinaputukan ng mga terorista ang sasakyan ni Powell, na pumipilit sa kanya na tumalikod ng buong bilis at bumagsak sa retaining wall. Nakaligtas sa pag-crash, agad na tumawag si Powell ng backup. Samantala sa isang news equipment room, kinuha ng journalist na si Richard Thornburg ang tawag ng pulisya para sa tulong sa isang scanner. Nakita ni Thornburg ang pagkakataon para sa isang malaking kwento. Nakipagtalo siya sa isang producer ng balita at ininsulto ang isang news anchor, bago mag-news live. Sa kabila ng gulo, ibinigay sa kanya ang news van at ipinadala para imbestigahan ang sitwasyon sa Nakatomi Plaza. Habang nagsisimulang dumating ang mga pulis sa gusali, tinutuya ni John si Hans sa radyo. Gayunpaman, tinuya ni Hans pabalik si John dahil sa panunood umano nito ng maraming cowboy na palabas, ngunit itinuturing ito ni John bilang isang papuri. Nag-regroup si Hans, upang makakuha ng update mula sa kanyang team. Si Theo ay gumagawa ng pag-unlad sa pag-crack ng vault, ngunit may masama na balita na kinuha ni John ang bag ng mga detonator ni Heinrich. Dahil dito, mabilis na inutusan ni Hans si Fritz na kunin muli ang bag. Samantala, nagradyo si Powell kay John at binigyan siya ng breakdown ng sitwasyon. Natigil ang kanilang pag-uusap sa pagdating ni Deputy Police Chief Dwayne Robinson. Minaliit niya si Powell at pumalit sa pamumuno, sa kabila ng hindi alam ang panganib sa loob. Balik sa loob ng Nakatomi Plaza, si Hans ay nag-set up ng kanyang command post sa opisina ni Holly. Sinamantala ni Holly ang pagkakataon na lapitan siya na may dalawang simpleng kahilingan, isang sofa para sa buntis na si Jenny, at pahintulot para sa mga hostage na gumamit ng banyo. Ang mahalaga, ginagamit niya ang kanyang maiden name na Gennaro, para maiwasang malink kay John. Sa loob ng garahe, nakaparada pa rin si Argyle sa limo, sa wakas ay napansin niya ang kaguluhan nang makita niya ang ulat ng balita sa TV. Sinubukan niyang umalis sa garahe, ngunit mabilis niyang napagtanto na nakulong siya. Binuksan niya ang CB radio, nagsimula siyang makinig sa pag-uusap ni John at Powell. Sa labas, nag-set up ang mga pulis ng mga spotlight, at naghanda ng isang SWAT team para pasukin ang gusali. Ang koponan na pinamumunuan ni Rivers at Rodriguez kasama ang dalawang iba pang mga opisyal, ay pumunta sa harap ng entrance. Pinayuhan ni Powell si John na manatili, ngunit mas alam ni John ang sitwasyon dahil nakita niya ang malalakas na sandata ng mga terorista. Habang sinusubukang pumasok ng SWAT team, sina Uli at Eddie ay nagpaputok sa kanila. Pinalaki ng pulisya ang sitwasyon, sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang armored RV upang sirain ang mga pintuan sa harapan at iligtas ang SWAT team, ngunit nakahanda si Hans dito. Inutusan niya sina James at Alexander na ilabas ang RV, gamit ang isang rocket launcher. Ang unang putok ay tumama, at bago makabawi ang mga pulis, sinabihan sila ni Hans na magpaputok muli.
Iyon na ang huling hudyat para kay John, at galit na kinuha niya ang ilang C4 rigs at inihagis ito sa elevator shaft, para patayin sina James at Alexander. Ang pulis at si Richard ay nagulat na nakatingin sa pagsabog sa ikalawang palapag ng Nakatomi Plaza. Inagaw ni Robinson ang radyo mula kay Powell, ngunit mabilis siyang ininsulto ni John at nilinaw na kakausapin lamang niya si Powell. Sa loob, si Harry Ellis ay hindi mapakali. Matapos magkaroon ng ilang oras na mag-isa kasama ang kanyang mabuting kaibigan, nagpa siya siyang humakbang sa pag-iisip na malutas niya ang problema. Nilapitan niya si Hans na sinasabing makukuha niya si John para makipagtulungan. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Harry ang pangalan at trabaho ni John, pagkatapos ay ginamit ang radyo ni Hans para makipag-ugnayan kay John. Samantala, nagpadala si Thornburg ng isang assistant upang maghukay ng impormasyon tungkol kay John, na sa pakiramdam niya ay may mas higit pa na kwento. Sa radyo, si Harry ay nagpanggap na malapit na kaibigan ni John, na humihimok sa kanya na ibigay ang mga detonator. Hindi napagtanto ni Harry ang plano ni Hans na patayin siya kapag tumanggi si John. Sinubukan ni John na mga tuwiran kay Hans para iligtas si Harry, ngunit ipinagpatuloy ni Harry ang pagkilos. Tumanggi si John na sumuko, dahil alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Hans. Dahil sa pagtanggi ni John, walang pag-aalinlangan na binaril ni Hans si Harry sa ulo, na agad niyang ikinamatay. Natakot ang mga hostage, at ang mga pulis sa labas ay nanunood sa nakatulala na katahimikan. Sinisi ni Robinson si John sa pagkamatay ni Harry, at inutusan si Powell na umuwi, ngunit tumanggi si Powell. Pagkatapos ay direktang nakipag-ugnayan si Hans sa pulisya, na naglista ng mga pangalan ng kapwa niya freedom fighters, at hiniling na palayain sila mula sa mga bilangguan sa buong mundo. Humihingi din siya ng helicopter para dalhin siya at ang mga hostage sa airport. Gayunpaman, hindi tanga sina John at Powell, alam nilang may ibang plano si Hans. Sa sandaling iyon, dumating ang special agent na sina Big Johnson at Little Johnson mula sa FBI na pumalit kay Robinson. Nagtungo si Hans sa mechanical room upang siyasatin ang mga bomba, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo niya si John. Sa mabilis na pag-iisip, si Hans ay nagpanggap na isang nakatakas na bihag. Si John na nadala sa kanyang pagpapanggap ay nag-abot sa kanya ng baril. Nang makarating sila sa ika-33 palapag, mabilis na tinutok ni Hans kay John ang baril, ngunit nang hatakin niya ang gatilyo ay walang nangyari, dahil hindi ito nilagyan ng bala. Sinubukan ni John na pilitin si Hans na ihayag ang kanyang plano. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng elevator at sumiklab ang putukan. Napatay ni John si Fritz sa proseso, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang paligid at pinatay din si Franco, ngunit mabilis siyang naubusan ng mga bala. Alam ni Hans na walang sapin ang paa ni John, inutusan niya si Carl na barilin ang mga salamin na dingding sa paligid ng opisina. Si John ay nakulong sa mga nabasag na salamin sa lahat ng dako, habang si Carl ay nagtapon ng granada, ngunit nang nawala ang usok ay nawala rin si John. Gayunpaman, sa kanyang pagtakas, napilitan siyang iwan ang bag ng mga detonator. Kinuha ni Hans ang mga detonator at ibinigay kay Uli. Sa party, inilabas ni Carl ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagsira ng mga decoration, at si Holly ay tahimik na nagdiwang. Si John na ngayon ay duguan ang mga paa ay dahan-dahan na pumunta sa banyo, upang linisin at lagyan ng bendahe ang kanyang mga sugat. Sa radyo ay sinisikap ni Powell na panatilihing samahan si John, dahil alam niya ang pakiramdam kung gaano ito nahihirapan. Samantala, ina-update ni Theo si Hans na inanunsyo na nalampasan niya ang unang 6 na layer ng seguridad ng vault, ang natitira na lang ay ang electromagnetic lock. Kasabay nito, bumalik ang assistant ni Thornburg na may dalang bagong impormasyon. Nakuha nito ang mga records ni John McClane at ang kanyang address sa LA, na nagbigay kay Thornburg ng mas maraming impormasyon para sa kanyang balita. Balik sa Nakatomi Plaza, napagtanto ni Hans at Theo na ang susunod na hakbang ng FBI ay putulin ang power sa gusali. Napangiti si Theo dito, alam na ang electromagnetic lock ay automatic na mabubuksan kapag nawalan ng kuryente. Iniutos ni Johnson sa isang manggagawa ng power company, na patayin ang kuryente na sakop sa 10-block radius. Habang ang lungsod ay lumulubog sa kadiliman, ang mga ahente ng FBI ay nagdiriwang, tiwala na malapit na nilang malutas ang problema. Sinabi ni Robinson kung ano ang magiging reaksyon ng alkalde sa blackout,
habang si Powell ay nagreklamo tungkol sa mga predictable na taktika ng FBI. Sa loob ng gusali, natutuwa sina Hans at Theo nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng vault, na nagpapakita ng $640 million sa bearer bonds. Tumawag si John kay Powell, at humiling sa kanya na magpaalam sa kanyang asawa kung may masamang mangyari, ngunit tumanggi si Powell at hinikayat si John na lampasan ito. Samantala, dumating si Thornburg sa bahay ni Holly at pilit na pumasok, matapos magbanta kay Paulina na hayaan siyang makapanayam ang mga bata. Balik sa Nakatomi Plaza, si John ay pumasok sa mechanical room, at natuklasan ang maraming C4 wires para pasabugan ang bubong. Nang magradyo siya kay Powell para bigyan siya ng babala, tinambangan siya ni Carl, at kinuha ang kanyang radyo at baril. Gayunpaman, bago siya mapatay ni Carl, umatake si John at brutal na naglaban ang dalawa. Sa ibang lugar, nanunood si Hans sa isang maliit na TV, at nakita ang mga anak ni John sa balita ni Thornburg. Napagtanto ang koneksyon ni Holly kay John, tiningnan niya ang family picture ni Holly. Pagkatapos nito, dali-dali siyang pumunta sa kanya at nagpaputok ng kanyang baril sa hangin. Inutusan niya ang mga hostage na pumunta sa bubong, habang dinala si Holly sa vault. Tinawag siya ni Holly na walang iba kundi isang karaniwang magnanakaw. Samantala, ipinagpatuloy ni John at Carl ang kanilang brutal na away. Nakuha ni Carl ang upper hand sa pagbigay ng mga solid na suntok, ngunit si John ay lumaban at nakuhang masugatan si Carl. Kumuha ng baril si Carl at nagpaputok at bahagyang natamaan ang balikat ni John. Habang si John ay sumulong sa pintuan, sinundan siya ni Carl, ngunit sinamantala ni John ang sandali at kinuha ang baril. Lumalaki ang laban, pareho silang nakikipagbuno sa hagdanan. Sa wakas ay nagawang baluti ni John ng mga kadina si Carl, at inikot sa buong silid at hinampas sa pader na pinatay siya. Dalawang army helicopter ang lumapit sa Nakatomi Plaza, kung saan sakay sina Big Johnson at Little Johnson. Casual nilang tinalakay ang kanilang plano na tambangan ang mga terorista, at sinabing magiging maayos sila sa 25% na antas ng pagkawala ng mga hostage. Sa bubong ay narinig ni Uli at Eddie ang mga hostage pataas. Dumating si John sa oras at binaril si Uli, habang hinahabol niya ang tumatakas na karamihan. Desperado niyang hinanap si Holly, ngunit sinabi ni Ginny kay John na si Holly ay kasama ni Hans sa vault. Napagtanto na ang bubong ay nakawire para sa pagsabog, pinaputok ni John ang machine gun ni Uli sa hangin, habang sinusubukan na balaan ang helicopter na wag lumapag. Gayunpaman, na-misinterpret nito ang kanyang babala at pinaputokan si John, na naging dahilan upang siya ay magtago. Nang walang ibang pagpipilian, binalot ni John ng fire hose ang kanyang bewang. Samantala, ipinaalam ni Eddie kay Hans na ang mga hostage ay bumalik sa ika-30 palapag, at sa panik ay agad na pinasabog ang rooftop, habang si John ay tumalon mula dito. Dahil sa napakalaking pagsabog, napunit ang fire hose mula sa dingding na naging sanhi ng pagbaril ni John sa malapit na bintana at bumagsak sa loob. Ang bigat ng hose ay bigla siyang hinila palabas, ngunit naalis niya ito sa tamang oras. Ang nawasak na helicopter ay bumagsak sa gusali na nag-trigger ng higit pang mga pagsabog, na pumutok sa ika-30 palapag at sa mga nakapaligid na lugar. Si Holly ay sumigaw at si John ay nagmamadaling pumunta sa vault, kung saan si Hans ay tinapos ang pagkarga ng $640 million sa bearer bonds. Pagkatapos ay nakita ni John ang isang mail cart na puno ng mga gamit sa opisina, at kinuha ang kanyang makakaya habang napansin na mayroon na lamang siyang 2 bala. Samantala, napansin ni Argyle si Theo na naglabas ng ambulansya mula sa likod ng truck, bahagi ng planong pagtakas ng mga terorista. Sa sandaling iyon, ibinagsak niya ang kanyang limo sa ambulansya at tumalon palabas para bugbugin si Theo, at mapigilan ang pagtakas. Habang nagmamadaling bumaba si Christoph sa pasilyo na may bitbit na salansan ng mga barbons, inatake siya ni John. Pagkatapos ay nahuli niya sina Hans, Eddie at Holly, kung saan nakatutok ang baril ni Hans sa ulo ni Holly, at pinilit si John na bitawan ang kanyang baril. Kinuha ni Eddie ang isa pang machine gun, ngunit sinenyasan siya ni Hans na pigilan ang pagbaril. Sa halip ay kinukot siya ni Hans si John dahil sa paglalaro nito bilang cowboy, ngunit habang nakataas ang mga kamay ni John, humagalpak siya ng tawa. Si Hans at Eddie ay tumawa rin, ngunit sa ilang sandali pa, pinunit ni John ang isang baril na nakatape sa kanyang likod at pinatay si Eddie. Nasugatan din niya si Hans sa balikat na nagdulot sa kanya ng pag-atras.
Bumagsak si Hans sa bintana ngunit nahawakan niya ang Rolex ni Holly. Habang dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang baril kay Holly, kinalas ni John ang relo at nawala ang pagkakahawak ni Hans, dahilan upang bumagsak siya mula sa gusali. Makalipas ang ilang minuto, sa gitna ng mga labi ng kaguluhan, sa wakas ay nagkita sina John at Powell ng harapan at nagyakap sa isa't isa. Lumapit si Robinson at pinagalitan si John dahil sa mga nangyaring pagkawasak. Biglang lumabas si Carl mula sa mga durog na bato at handang bumaril, ngunit pinaputukan ni Powell si Carl at niligtas ang mag-asawa. Sa pagkawala ng alikabok, kumawala si Argyle mula sa pagkakakulong sa garahe. Naglakad sina John at Holly patungo sa limo, para lamang mapahinto ni Thornburg, ngunit sinuntok siya ni Holly sa mukha bago umalis. Ang mag-asawa ay pumasok sa limo, at si Argyle ay nagmaneho palayo mula sa nawasak na Nakatomi Plaza. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.